Mamamanhikan tayo, anak. Hindi makikilamay. Bakit naman nakabusangot yung mukha mo? Tinapik ng kanyang mami ang kanyang balikat habang nasa biyahe sila papunta sa bahay ng babaeng nabuntis niya. Mayroon silang private family driver na nagmamaniho para sa kanila. Nasa harapan nakaupo ang kanyang daddy, samantalang tatlo naman sila ng kanyang mami at bunsong kapatid ang nakaupo sa likuran bahagi ng kanilang kotse. Oo nga Kuya Ace, para kang may malaking problema eh. Segunda pa ni Happy, ang kanyang bunsong kapatid. Pagod lang siguro ako. Maiksing dahilan niya. Ngunit ang totoo ay wala na talaga siya sa mood magpunta pa sa bahay nila Fiona. Mula kasi kaninang tanghali ay bad trip na siya. Sumama ba naman kasi sa ibang lalaki ang baby girl niya. Ang mas kinainis niya pa nga ay ang pagsisinungaling nito kanina nang tawagan niya ito. Naalala na naman tuloy niya ang naging pag-uusap nilang dalawa ni Yumi pagkatapos niyang lumabas ng CCTV control room. Bad trip siya dahil nakailang missed calls na siya bago pa nito sinagot ang tawag niya. High blood tuloy siya sa di niya maipaliwanag na dahilan. Hello Renz? Bakit ka umuwi ka agad? Malamig pa sa yilong tanong niya sa kabilang linya. Oh, sorry Renz. May mga aasikasuhin kasi kami nila mama. Nasaan ka? Nasa bahay na ako Renz. Galit ka ba? Pasensya ka na. Kung umuwi na ako marami lang kaming lulutuin. Sumakay ka ba ng taxi kanina pag uwi mo? Napalunok siya habang inaabangan niya ang isasagot nito. Ha? I mean, nagtaksi ka ba? Hindi na kasi kita naabutan. Oo, nagtaksi ako pa uwi. Damn, bakit nagsisinungaling ang bibi niya? Okay. Maiksing sagot na lang niya. Natikman mo na ba ang sisig? Yeah, thanks. Hindi na niya hinintay ang sagot ng dalaga dahil naiinis siya. Bakit ito nagsisinungaling sa kanya? Well, kung hindi ito seryoso sa kanilang relasyon, ay pareho lang naman sila, di ba? Pero bakit nanggigigil siya sa inis ngayon? Hey, anak! Niyugyug ng kanyang mami ang kanyang balikat nang mapansin nitong malalim ang iniisip niya. Kuya, lutang ka? Pang-aasar ni Happy sa kanya habang nakangisi ito. Naroon na pala sila sa tapat ng bahay nila Fiona. Hindi niya napansin dahil nagbalik tanaw siya sa huling pag-uusap nilang dalawa ng baby girl niya kanina. Naiinis pa rin siya kay Yumi pero namimiss na niya ito. Balak niya tuloy itong tawagan mamaya at siya na lang ang hihingi ng pasensya kahit pa ito naman ang nagsinungaling. Walay, miss niya. Napabuntong hininga siya. Let's go, saan? Nandito na tayo. Sa tingin ko iyan na ang bahay ng magiging asawa mo. For sure daddy, napikot lang itong si kuya eh. Parang walang kagana-gana Sinimangutan niya na lang ang madaldal niyang bunsong kapatid. Bakit pa kasi sumama ito? Lalo tuloy sumasakit ang ulo niya. Tuloy po kayo. Masayang ngiti ang sinalubong sa kanilang pamilya ng mga magulang ni Fiona. Medyo okay naman ang bahay ng mga ito at sa tingin niya ay hindi naman naghihirap ang pamilya ni Fiona. 3 palapag ang bahay nito na mayroong pet shop sa kabila. Nagbigay galang siya sa mga magulang ni Fiona. Nakilala na niya ang mga ito noon sa ospital. Nagmano siya sa mga ito. Kaawaan ka ng Diyos, iho.
Nakangiting sabi ng mami ni Fiona. Ginaya naman siya ng kanyang kapatid. Nagbigay galang rin ito sa pamamagitan ng pagmamano. Abay, napakagandang bata naman ito. Kapatid mo ba ito, Terence? Tanong pa ulit ng mami ni Fiona. Thank you po. Opo, ako po ang bunso niyang kapatid. Masayang sagot ni Happy bago pa man siya makasagot. Tahimik lang siyang pumasok sa loob ng bahay nila Fiona. Sinalubong agad siya ni Fiona ng isang yakap. Ngayon pa lang ay parang gusto na niyang umatras. Wala talaga siyang maramdaman kahit kaunti kay Fiona. Hinihintay lang talaga niya ang pagkakataon na makapag-paternity DNA test siya bago man sila ikasal. He will make sure na hindi siya magpapapikot kung hindi kanya ang batang dinadala nito. Humawak lang siya sa tiyan ni Fiona. Hello there. Bati niya sa tiyan ni Fiona. Iwan ba niya? Pero noon pa man ay mahilig na siya sa mga sanggol. Iba pala kapag anak mo. Kahit nasa tiyan pa, parang gusto mo nang kausapin agad. Ganoon kasi ang nararamdaman niya. Kung totoo mang anak niya ang bibi na nasa tiyan ni Fiona, ay magiging masaya pa rin naman siya. Hello din po daw, Daddy. Masayang sagot ni Fiona sa kanya. Hindi naman niya ito nobya, ngunit palagi itong umaakto na para bang magkarelasyon sila. Pinagbibigyan niya lang ito dahil ayaw niyang sumama ang loob nito. Alam kasi niyang sensitive at emosyonal ang mga babaeng buntis. Ayaw niyang makadagdag sa stress nito hanggat maaari. Pero hindi rin naman siya naglalambing upang malinaw pa rin kay Fiona na ang batang sanggol lang ang dahilan kung bakit siya magpapakasal dito. Masaya nang nagkikwentuhan ng mga magulang niya at mga magulang ni Fiona nang pumasok sila sa kusina. Napakaraming pagkain ang hinanda ng pamilya ni Fiona. Mayroong pansit, spaghetti, caldereta, menudo, adobo, sinigang na baboy, crispy pata at sisig. Meron ring mga panghimagas katulad ng buko salad at biko. Parang may fiesta dahil napakaraming hinanda ng mga ito. Samantalang napakaraming pagkain rin naman ang dala-dala ng pamilya niya. Pero inorder lang iyon ng daddy niya mula sa mga mamahaling restaurant. Maupo na kayo at mag-umpisa na tayong kumain. Anyaya sa kanila ng mami ni Fiona. Sabay-sabay naman silang nagsipwistuhan sa mga upuan na nakapalibot sa isang napakalaking lamisa na punong-puno ng mga pagkain. Tika, nasaan na ba ang kapatid mo, Fiona? Bumili lang ho sila ng soft drinks at ice cubes, ma. Sagot ni Fiona na nakaupo na pala sa tabi niya. Pinagsandok agad siya ng kanin at ulam ni Fiona. Inaasikaso siya nito. Ako na, kaya ko na. Bawal sa iyo ang mapagod. Ikaw dapat ang asikasuhin ko dahil buntis ka. Awat niya kay Fiona. Siya na ang kumuha ng sarili niyang pagkain at kinuhaan niya na rin ito ng makakain ito. Ikinangiti naman iyon ng mama ni Fiona. Gentleman pala ito, manugang ko. Parang si Yoshi rin pala ito eh. Nakangiting sabi ng daddy ni Fiona. Yoshi? Bakit parang narinig na niya kung saan ang pangalan na iyon? Hindi lang niya matandaan kung saan niya narinig ang pangalan na Yoshi. Ipinagsawalang bahala na lang niya iyon. Muling nagkwentuhan ng kanilang mga magulang. Tahimik lamang silang kumakain ni Fiona at Happy. Nakikinig lamang sila sa mga kwento ng mga magulang nila. Hindi pa man siya nakakalahati sa kanyang kinakain nang mapatigil siya sa pagkain. May pamilyar kasi na busis ang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang buong katawan. Ang busis na hinding-hindi siya magkakamali. Ma, nandito na po kami ni Yoshi.
Nanlaki ang kanyang mga mata nang pumasok sa loob ng dining room ang baby girl niya. Oo, ang baby girl niya. Daham, anong ginagawa nito rito? Natigilan rin ito sa pagngiti ng matamis nang mapatingin ito sa kanya. Kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito, katulad ng panlalaki ng kanyang mga mata. Anak, kanina pa kami nagsimulang kumain. Pasensya na kayo ni Yoshi. Hali kayo, sumabay na kayo sa amin. Nabitawan ni Yumi ang hawak-hawak nitong dalawang bote ng soft drinks. Mabuti na lang at hindi nabuksan ang mga iyon. Gumulong lang iyon sa sahig. Nakatitig ito sa kanya na para bang nakakita ito ng multo. Yumi. Agad naman tinulungan ng lalaking matangkad si Yumi at ito na mismo ang kumuha ng 2 litro ng soft drinks. Namumukhaan niya ang lalaking kasama nito. Daham, ito yung lalaking nasa CCTV kanina. Ito yung lalaking kasama ng baby girl niya. Naikuyom niya ang kanyang palad. Pasensya na po kayo, nabitawan ko. Halika na dito, sis. Ipapakilala kita dito sa magiging asawa ko. Nakangiting tawag naman ni Fiona kay Yumi. Magkapatid sila? Tila sasabog na yata ang ulo ni Terence sa mga natutuklasan niya. Napakamalas naman niya. Bakit napakaliit ang mundo para sa kanya? Ang babaeng nabuntis daw niya at ang babaeng bubuntisin pa lang niya ng paulit-ulit ay magkapatid? What the heck? Napahagod siya sa kanyang buhok. Mababaliw yata siya sa mga revelasyon. Ate, siya ba ang magiging asawa mo? Halos magkanda utal-utal na tanong ni Yumi kay Fiona. Pakiramdam ni Terence, may sumipang kabayo sa puso niya. Napakalakas ng tibok ng puso niya at nasisigurado niyang nagkulay suka na ang kanyang mukha. Para siyang ginigisa sa sarili niyang mantika. Tumayo si Fiona at inakbayan pa siya nito. Oo, this is Terence Hoffman. Terence, siya naman ang bunsong kapatid ko. Siya si Yumi yung ikinikwento ko noon sa'yo na nasa Japan. Umuwi pa yan dito sa Pilipinas para lang sa kasal natin. Kitang-kita niya ang puot at galit na dumaan sa mga mata ni Yumi. Ngunit nagsumikap pa rin itong ngumiti upang pagtakpan ang tunay nitong reaksyon. Napalunok tuloy siya. Pakiramdam niya, pinagpapawisan siya ng malamig. Paniguradong galit na ito ngayon sa kanya. Hindi siguro ito maniniwala kung sasabihin niyang hindi niya naman alam na magkapatid ang mga ito. Bakit kasi ang liit ng mundo? Nice to finally meet you, Kuya Terence Hoffman. Pinagdiinan pa ni Yumi ang salitang kuya nang batiin siya nito. Hindi siya nakapagsalita. Ito naman ang mami at daddy niya. Ito rin ang bunsong kapatid niya na si Happy. Pakilala pa rin ni Fiona sa pamilya niya. Kapatid mo rin ba, Ate Fiona, yung nasa likod ni Ate Yumi? Hindi mapigilang tanong ni Happy. Nakatingin kasi ito sa lalaking chinito na nasa likod ni Yumi. Nakatingin ito sa kanya ng blangkong ekspresyon. Ay hindi, pero parang kapatid ko na rin yan. Oo, parang anak ko na yan. Siya nga pala si Yoshi. Manliligaw yan ng anak ko. 3 taon na yata niyang nililigawan itong bunso ko. Kaya nga parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Sinamahan niya pa rito sa Pilipinas ang bunso ko para sa kasal ng panganay ko. Sana nga sila naman ang susunod na ikasal eh. Umigting ang panga ni Terence habang pinakikinggan niya ang sinasabi ng mami ni Fiona. Bigla niyang naaalala. Ito pala ang pusa ni Yumi. Malaking pusa pala ang tinutukoy nito. Halina kayo.
Magsalo-salo na tayo rito. Pag-anyaya ng daddy ni Fiona kay Yumi at sa buwisit na lalaking kasama nito. Busog ako, dad. Kumain kami ni Yoshi ng turo-turo kaya mamaya na lang kami kakain. Parang gusto niyang tumayo mula sa kinauupuan niya nang makita niyang humawak si Yumi sa kamay ni Yoshi. May parang kirot rin siyang naramdaman sa bandang puso niya. Ano yon? Bakit may kirot siyang naramdaman? Binaliwala na lang niya yon. Magpapacheck up na lang siya sa susunod kapag may oras siya. Marahil sa sobrang inis niya kaya kung ano-anong nararamdaman niya. Lalo tuloy na dagdagan ng problema niya. Paano kaya niya maipapaliwanag kay Yumi ang sitwasyon? Saan sila pupunta? Kunot noong tanong niya kay Fiona nang mapansin niyang palabas na ng kusina ang dalawa. Sa kwarto siguro nila? Kwarto nila? Nagsasama ba sila sa iisang kwarto? Pigil na pigil ang galit na tanong niya kay Fiona. I mean sa bawat kwarto nila. Dito kasi nakatira yang si Yoshi habang narito sila sa Pilipinas. Sabay pang nagulat ang mga ito nang mabali niya ang tinidor niyang hawak-hawak. Ayos ka lang ba, Terence? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Fiona dahil napansin nitong madilim ang kanyang mukha. Anak, what's wrong? Tanong agad ng daddy niya.